Sa sandaling ito, si Taylor, tinanggal, iniwan ang dulang platform. Nag-sprint ako upang makibalita kay Taylor. Tulad ng malapit na akong makibalita kay Taylor, pinigilan ako ni Princess Phonia dahil ito ang aking turn na tunggalian sa kanyang susunod. Mabilis akong tumakbo sa kanya. Dapat akong makahanap ng isang paraan upang maibalik ang kanyang kumpiyansa. Tinawag ko ang kanyang pangalan, Taylor, ang iyong mga pagsisikap ay tiyak na magbabayad. Huwag kang makaramdam. Walang dapat mapahiya. Maglakad ng buong pagmamalaki. Mabuti ang ginawa mo. Ito ay lamang na ang kalaban ay hindi isang mahusay na tugma para sa iyo. Huwag hayaan ang isang bagay na tulad nito ay bumaba ka. Kung masira ang kalaban, kung gayon sino ang talunin ang boss. Ang unang tao na natuklasan ang likas na pananaw ng Phonia ay si Emperor Cloel. Ang kanyang kakayahan ay hindi isang bagay na ibinigay ng ilang Diyos. Ang buhay ng isang hari ay nakasakay sa walang katapusang intriga at pagsasabuatan. Mula sa loob ng madilim na kailaliman, binuo niya ang kamalayan na ito bilang isang paraan ng pangangalaga sa sarili. Iyon ang dahilan kung bakit maaaring maging tiwala si Princess Phonia sa kanyang kakayahan. May isang pangit na kailaliman sa mga mata ng pamilyang Imperial na tumitingin sa Phonia. Kahit na nakita niya ang mga ito, nabuhay ang Princess of Love na parang hindi niya alam. Wala akong magagawa tungkol sa larong ito, kailangan ko lang tapusin ang tunggalian. Mangyaring madali sa akin, sabi ko habang naghahanda para sa tugma. Oo, mangyaring madali din sa akin. Ang pakikinig sa mga negatibong komento ng mga tao tungkol sa kung ano ang ginawa ko kanina ay nalito si Phonia sa ngayon. Alam niya na ginamit ni Ed Roth Taylor ang kanyang posisyon upang mapahiya ang kanyang mga juniors, at kapag hindi ito gumana sa gusto niya, nahuli siyang nagbabago sa mga resulta ng pagsubok. Tiyak na katulad niya iyon sa nakaraan. Ngunit lahat ba yun? Mas maaga, nang makita niya ang aking desperasyon, alam niya na totoo ito. Ang Duel Star, inaasahan ni Phonia na makita ang totoong karakter ni Ed sa pamamagitan ng tunggalian na ito. Pagkatapos, naglabas si Phonia ng isang spell. Ang mahika na magagamit ni Ed ay hangin at apoy. Naisip niya na ipagtatanggol ko. Ang pag-atake ay tumama sa akin ng squarely sa dibdib. Nang makita ito, natigilan si Phonia, dahil alam niya, nakita ni Ed ang tilapon ng pag-atake, subalit pinili niya na huwag yumigtad, na nagpapanggap na labis na labis. Ang nalilito pa sa kanya, ay hindi pa siya tinitingnan ni Ed sa mga mata, na tila hindi interesado sa tunggalian mula sa simula hanggang sa matapos. Matapos ang tunggalian, nagmadali akong umalis sa arena ng tunggalian, hindi mahalaga ang tunggalian. Ngayon, mas mahusay na suriin ang protagonist. Ngunit pagkatapos lamang, hinarang ni Phonia ang aking landas muli. Naghahanap ng ganap na galit. Hindi mo inilaan na manalo laban sa akin mula sa simula. Nais mo lamang na bumaba ng mabilis na platform. Dahil sa hitsura ni Ed, ang isip ni Phonia ay ganap na putik. Hindi ko inaasahan na siya ay nasa ilalim ng sobrang pressure. Nang makita ang Phonia na malapit sa pagbagsak, hinawakan ko ang kanyang balikat at agad akong huminga ng malalim upang huminahon. Maya-maya, ang Phonia, dahil sa aking mga aksyon na tila masyadong matalik, ay namula na. Ito ay lumiliko, siya ay may masamang ugali dahil sa kanyang mahabang buhay sa maharlikang pamilya, palagi niyang hinuhulaan ang mga saloobin ng iba. I really wanted to go and find Taylor. Pagkatapos, direktang tinanong niya ako, ito ba ay dahil alam mo ang tungkol sa mga masasamang bagay na nagawa ng pamilyang Roth Taylor, na sinasadya mong pinaghiwalay ang mga ugnayan sa kanila? Kailangan mo ba ng isang dahilan upang itapon sa labas ng bahay, kaya't binubuli mo si Taylor? Dapat kong sabihin, ang kanyang pangangatuwiran ay matalim, kahit naganap na mali. Gayunpaman, ang pagbanggit niya sa pamilyang Roth Taylor na gumagawa ng masasamang bagay sa likod ng mga eksena ay talagang totoo. Gayunpaman, pinili kong maglaro ng pipi, pagkatapos ng lahat, ito ang mga bagay na susuriin niya ang sarili sa hinaharap. Walang paraan na mali ako. Hindi ito makatuwiran na lohikal. Kung gayon bakit mo sinusuportahan ang taong sinusubukan mong mapalayas ng mas maaga? Hindi mo ba ginusto si Taylor sa unang lugar? Bagaman alam ni Phonia na nagsisinungaling ako, nang walang sapat na ebidensya ay wala siyang masabi ngayon, sa huli, maaari lang niya akong pakawalan.
Salamat, sabi ko habang binuksan ko ang pintuan. Ngunit pagkatapos lamang, naisip ko na ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang phone niya na may panig na ito. Siya ay may isang makabuluhang papel sa kwento, na magkakaugnay sa maraming mga karakter at kaganapan. Ngayon, ang biglaang pagdaragdag ng ni sa orihinal na kwento ay dapat na magmaneho sa kanyang baliw. Sa pag-alis ko, ipinapaalala ko sa kanya, kahit na mabigat ang pasanin, kailangan mo ring mag-relax paminsan-minsan. Dahil hindi ito ang palasyo, ngunit ang Sylvania Academy. Nakita ng phone niya ang hindi mabilang na mga tao, ngunit ito ang unang pagkakataon, may nakakita sa pamamagitan ng kanyang puso. Ang eksena ay lumilipat, at natagpuan ko si Taylor na nakaupo sa tabi ng bench. Tulad ng pag-iisip ko tungkol sa kung paano hikayatin siya, lumitaw ang kanyang kaibigan sa pagkabata si Bellatrix. Siya ang babaeng kalaban ng larong ito. Nakakakita ako, kinamumuhian niya ako sa pagpunta sa Bully Taylor muli, na ginagawang pansamantalang awkward ang sitwasyon. Gayunpaman, natigilan ako ng eksenang ito, hindi ko inaasahan na, muling nabuhay, si Taylor. Hanggat naruroon si Ayla, palaging pinamamahalaan ni Taylor na kunin ang kanyang sarili. Nang makita ang aking pagdating, naisip ni Taylor na mayroon akong ilang plot ng scheming, gayunpaman, agad kong tinanggihan ang kanyang mga saloobin. Bagaman sa nakaraan ay tinatreto ko siya bilang isang scapegoat upang magdusa para sa akin, ngunit sa sandaling ito, huminga ako ng hininga. Hindi dahil ang nilalaman ng orihinal na kwento ay nagbago, ngunit dahil si Taylor, na matagal na akong kasama, ay narito pa rin. Nang lumingon ako, biglang natigilan sina Taylor at Ayla, bakit biglang nagsimulang kumilos ang taong ito? Noon lamang, isang napakalaking apoy ang nakuha ng lahat ng pansin. Ito ay nagsimula ang kanilang tunggalian, ang tunggalian sa pagitan ni Lortelli, ang gintong anak na babae, at si Jenica, ang espiritu sorcerer. Bagaman nasa ibang anyo ito mula sa orihinal, sigurado ako na pinapanood ni na Taylor at Ayla ang eksenang ito. Panatilihin ang iyong mga mata peeled, Taylor. Dahil ang isa sa maraming mga pagsubok na papalapit sa iyo, ang pangwakas na boss ng Act 1 ay si Jenica Faylover. Ang tunggalian na ito ay ang pangwakas na boss na dapat harapin ni Taylor sa kanyang unang hamon. Gayunpaman, natapos ang tunggalian sa tagumpay ni Jenica. Sa pagtingin sa malubhang na sugatan na si Lortelli, si Jenica ay hindi sigurado kung siya ay naging masyadong malupit. Hindi tulad ng orihinal, sa pagkakataong ito ay natalo si Taylor kay Lucy, at ang kalaban ng pinagsamang kasanayan sa labanan ay naging Jenica. Pagkatapos nito, malamang na maging abala si Jenica sa loob ng mahabang panahon, na mabuting balita para sa akin. Sa tuwing nakikisali ako sa mga pangunahing karakter, ang aking isip ay nagiging kalat. Ngayon, nang walang kaguluhan ng mga pangunahing karakter, maaari kong italaga ang lahat ng aking enerhiya upang mabuhay at mag-aral. Mayroon akong isang pangingisda net, kaya ang mga problema sa pagkain ay medyo nalutas. Ang aking iba't ibang mga katangian ay nakakita rin ng mga makabuluhang pagpapabuti at gumaling din ang aking katawan. Ang pamantayan para sa bawat halaga ng katangian ay 10, kaya hindi ko pa rin kayang i-slack off. Sa hindi inaasahan, nakita ako muli ni Jenica. Nakita na niya ng buo ang aking katawan, ngunit na-curious ako kung bakit siya naging naghahanap sa akin. Ito ay lumiliko, nais niyang kumonsulta tungkol sa isang bagay, payo. Bakit ako wala sa lahat ng tao? Naisip ko sa sarili ko. Umalis ka ng maaga sa oras na iyon upang hindi mo ito nakita. Kaya't noong nakaraang buwan nang hindi niya sinasadyang nasaktan si Lortelli sa isang tunay na labanan. Hindi sinasadyang nasaktan niya si Lortelli, ngunit sa pagkakaalam ko, unang ginamit ni Lortelli ang isang intermediate spell. Gayunpaman, hindi isaalang-alang ng mabait na Jenica ang mga detalyeng ito, nag-aalaga lamang siya sa kanyang sariling responsibilidad. Bagaman pinayuhan siya ng kanyang mga kaibigan na huwag humingi ng tawad, naiintindihan ko ang karakter ni Jenica, kaya sinabi ko sa kanya, sundin lamang kung ano ang sinasabi sa iyo ng iyong puso na gawin. Ang Jenica ngayon, ay pa rin ang buhay na buhay, masayang, at kaakit-akit na kayamanan ng isang batang babae. Kapag nakaramdam siya ng pagkakasala at sinisisi ang sarili, ang lahat ay walang pasubali na sumusuporta at pinapaginhawa siya. Gayunpaman, alam ni Jenica na,
kahit gaano kalaki ang maaaring pabor sa kanya, ang kanyang pagkakamali ay hindi mawawala lamang. Kaya, iyon ang dahilan kung bakit siya napunta upang makita ako. Matapos marinig ang sinabi ko, malinaw na nakaka-relax si Jenica. Tiyak na hindi ako pinapaboran ni Ed. Bigla siyang sumabog sa gayong pangungusap, na nag-iwan sa akin ng ilang sandali. Kung wala akong sasabihin, hindi ko na siya kayang tumugon sa kanya. Sa sandaling ito, napagtanto ni Jenica na ganap na nagbago si Ed bilang isang tao. Kapag sinabi ni Ed, mahirap, nais kong humiram ng pera, napansin niya na walang madali si Ed na hinihimok sa isang sulok. Sa halip, nadama niya na ginagamit ni Ed ang isyu ng paghiram ng pera, upang sadyang hudyat siya upang mapanatili ang kanyang distansya. Ngunit sa hindi inaasahan na ang mga panig ni Ed ay gumawa ng pakiramdam ni Jenica na mas matiyak. Kinabukasan, malinaw kong maramdaman, na ang storyline ay nagbago na ngayon. Ang Failed Swordsman of Sylvania, ay tinatawag na isang obra maestra. Gayunpaman, kakaunti ang nakakita sa pagtatapos ng Failed Swordsman of Sylvania. Maraming mga manlalaro ng baguhan ang nakatagpo ng iba't ibang mga trahedya na pagtatapos mula sa simula. Halimbawa, ang pag-save ng isang babaeng kaklase ay nag-ambush sa panahon ng pagsubok sa klase ng pagsubok, hindi sinasadyang natuklasan ang lihim ng gintong anak na babae, na sinundan ni Taylor na pinatay. O mula sa tinawag ni Jenica na espiritu ng sunog, na naisave ang gintong anak na babae, ngunit si Taylor ay nasusunog hanggang kamatayan bilang isang resulta. At ngayon, naiinis ako sa babaeng ito. Mapahamak. Diretso niyang hinarang ang aking daan, ang pagkabigo sa ika-4 na pangunahing tauhang babae ng Sylvania, ang nag-iisang anak na babae na si Elle Ketchel na si Lortelli Ketchel, dahil nais niyang bumili ng 2 oras ng aking oras sa pera. Ang dahilan na hindi ko nais na makipag-ugnay sa kanya, ay dahil mayroon siyang isang kakilakilabot na pamagat, Newbie Crusher. Si Lortelli Ketchel ay itinalaga bilang nakatagong bayani. Hindi tulad ng Phonia, si Lortelli ay itinakda bilang isang villain mula sa simula, at sa huli lamang sa kwento ay unti-unting ibunyag ng kanyang tunay na kalikasan. Kapag nauunawaan ng mga manlalaro ang pagiging totoo ng pagkabalisa at kalungkutan ni Lortelli, dapat silang pumili sa pagitan ng Phonia at Lortelli. Ngunit hindi ko mapagkakatiwalaan ang kanyang mga salita ngayon. Kung susundin ko ang bilis ni Lortelli, ang kontrol ay maaaring maalis sa kanya. Sa sandaling ito, si Lortelli, ay tulad ng isang clingy maliit na sprite, na patuloy na humihiling sa akin na tulungan siya. Ngunit pipiliin ko pa rin na huwag pansinin siya. Ang pagkakita sa iyo ay tulad ng isang inspirasyon sa akin. Kahit na ang mga mahirap na kalagayan ay patuloy mong natututo. Nang makita ang aking hindi kilalang pag-uugali, direktang hinailan ni Lortelli ang 3 gintong barya. Kung makakatulong ka sa Jenica at ako na maging magkaibigan, ang 3 gintong barya na ito ay sa iyo. Para sa ilang mga tao, ito ay isang buong kita ng buwan. Nilalayon ba ng gintong anak na babae na bumili ng mga koneksyon na may pera? Bago pa man ako tumanggi, pinalamanan niya ang mga gintong barya sa aking bulsa. Ang taong ito ay matalim, napagtanto niya na makikipagkumpetensya siya kay Princess Phonia para sa kontrol ng akademya sa hinaharap, kaya nagsisimula na siyang mag-rally ng mga kaalyado para sa kanyang sarili. Kung ito ang matandang Ed, maaaring tinanggap niya ang pera ng walang pag-aatubili. Gayunpaman, pinalawak ko ang aking kamay at sinabi, oo naman, hindi bababa sa makipagkamay iyon. Nakikita ito, bahagyang kulot ang mga labi ni Lortelli. Sa kanyang pananaw, ang mga sanay na sa isang buhay ng maraming, sa sandaling mahihirap, ang espiritu ay madaling masira. Kaunti lang ng pera, maaaring ibenta ang kanilang dignidad. Ang pagkontrol sa mga desperadong tao, para sa kanya, ay walang mas simple. Ngunit ang mga bagay ay hindi napunta tulad ng inaasahan niya. Talagang pinalamanan ko ang mga gintong barya pabalik sa kanyang kamay. Ito ay nagpick ng kanyang interes kay Ed. Habang ang pera ay maaaring maging isang malaking tulong sa akin, ang pag-iisip lamang ng Newbie Crusher, na sina Lortelli at Jenica na magkasama, at ang mga kaila-hilakbot na kahihinatnan na maaaring maganap, hindi ko ito matatanggap. Upang maiwasan ang anumang mga potensyal na pagbabago sa orihinal na linya ng kwento, pinili kong patag na tumanggi.